July 10, 2026, hindi na nag-aksaya ng oras sa mga otoridad sa pinagsalim na puwersa ng CIDG PFU Region 11, Animal Kingdom Foundation, National Bureau of Investigation, Environmental Crime Division o ENCD-NBI at Department of Agriculture, Regional Field Office. Pakay nilang i-rescue ang mga kabayo na biktima ng iligal na sabong. So as a background, Animal Kingdom Foundation Incorporated. Ilang saglit pa, nagtungo na rin ang mga operatiba sa Barangay Buka, Santa Maria, Davao Occidental. Mga ma'am, sir, tama na po sa tupada dahil ang inaabangan po ninyong horse match, mabibisto na! Hoy! Alis! Hop! Dapa! Ito! Dapa! Ito! Dito! Hey! Woo! Nagakyatan sila nagpulasan. Ang bilis ha. Ang bilis nila kuya. Ito ano? They're kids. They're kids. Sino yung charge dito? Kuya, ikaw ba? Sino yung charge dito? Here. Pagdating sa lugar ang masayang hiyawan, napalitan ng takot. Mabilis na nagsipulasan ng mga tao. Alis na po kayo. Alis kayo. Hoy! Unang tinarget ng mga otoridad na mahuli ang mga promotor ng laro. Natimbog ng mga operatiba ang event announcer, isa sa mga organizer ng laro, habang kinakalap ang mga ebidensya ng CIDG PFU at ng NBI. Nakapanayam ng Animal Kingdom Foundation, ang isa sa mga kagawad ng Barangay Buka. Ang tanong ko po, di ba pag mga ganitong horse fighting, ano po, hindi lang naman po ito entertainment. May pagsusugal po o pagtaya pala, nagtatayaan, ano? Masasabi ko lang ma'am, sa ganitong pangyayari, siguro hindi na maulit to kasi pag walang hindi galing sa taas ang kautusan nga nangyayari to. Siguro sa aming dito sa aming barangay hindi na mangyayari to. Opo. Sa ilalim ng Republic Act 8485, malinaw na animal cruelty ang anumang uri ng sabong at dahil itinuturing na underground at walang permitang tupada, makaharap sa kaso ang mga nahuli. Kabilang sa mga inaresto ang event announcer, organizer at cashier ng pasugalan. Pero si Cap, tumigidig palayo at umeskapuna. Ito, Chip. Walang laman. Wala nang laman. Nasamsam din ng mga otoridad ang nasa tinatayang 1.2 million pesos. Kabilang dito ang mahigit sa 256,000 pesos na bet money, counting machine, sound system, trophies at iba pang gambling paraphernalia. Isang buwan matapos ang operasyon, August 7, 2026, sinubukan ng resibo na hingi ng panig ng barangay tungkol sa pagkakadawit nila sa insidente. Isang barangay kagawad ang inabutan ng raiding team doon sa mismong illegal na pasabong. Nakuha po natin ang kanyang telepono. Susubukin po natin siyang tawagan at kunan naman ng panig ukol sa kung bakit siya naroroon sa illegal na sabong ng kabayo na iyon. Nagre-ring na po. Ito ho yung telepono ng barangay kagawad na di umano'y inabutan ng raiding team na naroroon sa illegal na sabong ng kabayo. Hello, magandang hapon po. Hello, magandang hapon po. Si Emil Sumangil po ito. Kagawad. Rinig na rinig niyo ho, mga kapuso. Biglang nagpatugtog sa background. Hello? Kagawad. Kagawad. Wala pong sumasagot mga kapuso sa kabilang linya. Patuloy natin sinusubok na makuna ng panig si Barangay Kagawad, subalit tayo ho ay pinatugtugan ng musika. Hanggang sa ito'y patayin na. Samantala, nasagip naman ang 7 kabayo, 4 na barako at 3 inahing kabayo. Marami sa kanila nagtamo ng mga sugat sa ulo at katawan. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Department of Agriculture Regional Field Office 11 ng mga nailigtas na kabayo para sa atensyong medikal. Taong 1998, ipinasa ang Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act of the Philippines. Layunin ito na protektahan ng mga hayop laban sa pang-aabuso. Inamyandahan ng batas noong 2013 upang mas pabigatin ang parusa at multa sa mga lalabag. Ang mapapatunayang nagkasala ay pwedeng makulong ng 6 na buwan hanggang 3 taon at magbabayad ng multang hindi bababa sa 30,000 piso.
wag po natin ito ipasawalang bahala dahil ito po ay isang criminal law. And if you get convicted, you can either go to prison or pay the fine. Ngayong taon, 7 ang isinampang kaso ng Philippine National Police sa mga sangkot sa karahasan laban sa mga hayop. Ayon naman sa Bureau of Animal Industry, ang ahensya ng gobyerno na nagpapatupad ng Animal Welfare Act, marami sa mga Pilipino ay hindi alam na may batas na nagbibigay proteksyon sa mga hayop. Marami pa rin ang nagugulat na mayroon palang law. So, isa yun sa challenges, sa gap. Actually, what we are trying to do now is address the gaps. So, isa yan, creating a mechanism on how to better implement and enforce the law. Sa tulong ng mga NGO, nabibigyan ng pansamantalang tahanan ng mga biktima ng animal cruelty. Kakaunti lang kasi ang shelter para sa mga hayop. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o POS, nakakatanggap sila ng higit kumulang 40 sumbong ng animal cruelty kada araw o mahigit 1,000 kada buwan. Sa listahan ng Bureau of Animal Industry, 7 lamang ang rehistradong animal shelter sa buong bansa noong 2025. Isa na rito ang shelter ng Animal Kingdom Foundation sa Tarlac. So, yan po yung binibigay natin dito. And of course, meron po silang healthy food, may water, araw-araw po yan na nililinisan at pinapalitan po. Hindi sapat ang bilang ng mga animal shelter sa dami ng mga dapat alagaan. Kaya malaking tulong ang pag-ampon ng mga rescued animal gaya ng ginawa ni Audrey. Kung nag-a-adapt kayo, they are your responsibility, they are your obligations. Hindi lang sila basta-basta bantay ng bahay. Responsibilidad nyo silang alagaan. Gaya ng tao, may karapatan din ang mga hayop. Kaya mahalagang sila'y ilayo sa anumang uri ng pang-aabuso. Kung nakasaksi ng pang-aabuso sa mga hayop, humingi ng tulong sa mga otoridad. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel